So mga boss, isang magandang gabi. So gabi na mga boss. So ayan, mayroon dinala sa atin ng ating customer na motor. So ayan mga boss, mayroon siyang tunog. Ayan, malakas na yung tunog niya mga boss. So ang diagnose natin dito mga boss is sira yung kanyang connecting rod. Ayun, i-overtime ko siya ngayon baklasin at kailangan niya daw gamitin sa isang araw. So kailangan ko itong matapos bukas para magamit niya sa isang araw. Kaya babaklasin ko na mga boss para madala ko bukas na maaga yung kanyang connecting rod dun sa paggawaan. Kasi ipapapress pa natin to mga boss. Bibili pa tayo ng pyesa. Okay mga boss, dahil connecting rod yung papalitan natin dito sa motor na to, is kailangan natin tanggalin lahat ng sagabal, yung mga pairings, para maibaba natin yung makina. So simulan na natin yung pagtatanggal mga boss. So yun na nga mga boss, natanggal na natin yung pairings nya. Ayun, nakalabas na yung tornilyo. So matatanggal na natin yung makina. So tanggalin natin yung mga accessories, yung carburetor, yung tambucho, tapos yung footrest, para maayos nating maibaba yung makina. So yun na nga mga boss, ano yung unang masisira kapag ginamit mo na sira na yung connecting rod ng inyong motor? Meron bang masisira? O mga boss, meron siyang sisirain kapag ginamit mo na sira na nga yung connecting rod tapos ginamit mo pa. So ayun mga boss, maaari niyang sirain yung block mo. Bakit masisira yung block mo mga boss? Ito yung block mga boss, yung cylinder block. So ito lang naman yung idadamay nung connecting rod kapag sira na. So bakit siya masisira? Ganito kasi yun mga boss. Yung crank mo is mawawala na sa align yung pag lalaro nya, yung pag up and down nya. So hindi naman siya up and down pala, no? Yung paglalaro nya mawawala na sa align kasi nga sira na yung mga bearing nung connecting rod. So ang mangyayari, gagasgasin nung piston yung block magkabila. So papakita ko sa inyo mamaya mga boss. Magkabilang gilid yan gagasgasin nung piston kapag nasira yung iyong connecting rod. Kasi mawawala na sa align yung paglalaro ng yun nga, yung connecting rod, dahil nasira na yung bearing nya. So yun, papakita ko na lang sa inyo mamaya mga boss kung ano yung nasisira kapag ginamit yung sira na yung connecting rod. Okay mga boss, natanggal na natin yung accessories, yung footrest, yung carburetor, saka yung tambucho, tapos yung timing gear natanggal na natin. So ang discard natin mga boss kapag nag-overhaul tayo is una natin tinatanggal yung head para hindi tayo mahirapang magbaba ng makina kasi mabigat siya. So yun, tatanggalin ko na yung head. Yung mga boss, nasabi ko sa inyo kanina na kapag sira na yung connecting rod tapos ginamit nyo pa is itadamay nyo yung block. So isang sign yun mga kaibigan na sira talaga yung connecting rod. So isang palatandaan natin yun kapag binaklas natin yung, kaya inuuna natin binaklas yung head para makita natin kung ano yung nangyari dito sa block. So kapag nakita natin na may gasgas yan, 100% mga kaibigan na sira talaga yung kanyang connecting rod. Ganito kasi yun mga boss, hindi lahat ng ingay na naririnig mo sa motor is galing sa connecting rod. So kailangan mong i-diagnose talaga kung saan nanggaling yung ingay nya. So isa yun sa palatandaan natin na sira yung connecting rod is yung nagagasgas yung block kasi ginagamit pa nila kahit sira na. Nagasgas nga itong kanyang block. So yan, napag-post na natin.
Alright mga boss, dito natin kino-confirm kung sira talaga yung connecting rod. So ayan na nga, hindi makita. Ayan na nga mga boss, oh. Gas yung piston. So hindi naman ganyan dapat yan mga boss. So tignan natin yung block. Gabi na kasi. Yung mga masisipag na tao kahit gabi. We. Totoo ba? Hinaan mo Yun mga boss, meron siyang gas-gas. Ayan. Kaya lang di makita. Higaan mo naman to. Hindi makita gabi. Gabi na kasi mga boss hindi makita yung gas-gas niya. Tanga naman ito pag-ilaw. Ayan mga boss, oh. Ayan, oh. Nasistant pa lang. Diba? May gas-gas. Dito nyo mako-confirm mga boss kung sira talaga yung connecting rod. Ito yung pinaka unang basihan natin. Hindi tayo bumabase sa tunog lang mga boss. Yun nga, kabisado na natin yung tunog ng connecting rod, pero nabali na yung timing guide, malutong na. Yan mga boss, oh. Okay, guys. Tuloy mo na. Okay mga boss, umaga na. So ayan, nabiyak na natin yung ating XRM na ginagawa. Daming kalat. No-overtime natin ito mga boss kanina. So yun, nabot tayo ng 11 yata. Hindi ko na masyadong na-video at medyo madilim mga boss. So yun na lang. Natapos na natin kanina. So yun na nga boss, mga boss, mga idolo. So yan na nga, sira yung kanyang connecting rod. Kumpirmado. So ang papalitan natin dito mga boss is yung kanyang connecting rod at yung kanyang block. So kagaya ng sinabi ko mga boss, ginamit niya to kahit sira na yung connecting rod. Kaya yun, nagkaroon ng gas-gas yung kanyang block. Ewan kung nakikita nyo mga boss. Ayan, mayroon siyang gas-gas. So papalitan ko na to. Papalitan ko na din. So ayun na nga mga boss. Bibili ako ng connecting rod ngayon, tapos ng block, tapos ipapapress ko na sa machine shop. And then pag uwi ko, releasing ko to, tapos kabit ko na yung block tapos yung connecting rod para bumalik sa dati yung kanyang andar. Okay. So yun mga boss, napakabit na natin yung connecting rod. So napapress na natin. Ang ginamit natin mga boss is Makoto Taiwan. So ayan, bili na rin tayo ng cylinder block. So takasago yung gagamitin natin. So ayan mga boss, i-install na natin tong crank dito sa ating crankcase. So hindi natin masyadong matanggal yung dumi. So pag XRM 125 mga boss, mahigpit yung bearing. So kailangan nating painitan yung crankcase para hindi tayo magpukpok. So hindi
hindi natin dapat pupuin to mga boss kasi nakabalance na to boss. Nung nag-press, binalance niya na. So kapag pinupok natin to mawawala sa align, kaya kailangan natin painitan. Okay mga boss, kailangan nating painitan tong part na papasukan ng ating sigunyal, yung bearing ito. Kasi maikpit nga yung bearing ng sigunyal mga boss dito sa XRM125. So wala naman tayong ibang gamit, wala tayong tawag doon yung Blue Torx, kaya yun, nandito na lang tayo sa kalan. So yun nga, painitan muna natin mga boss. Tapos pag mainit na, saka natin i-install yung sigunyal. So ito yung sigunyal niya mga boss. So pag install nyo, siguraduhin nyo lang na tama, kasi para hindi kayo magtanggal ulit mga boss pag ganyan. Ito ilalagyan ng timing chain, so nasa labas to. Okay, so mga boss, nalagay na natin. Hindi ko na video kanina, so ganun lang yung ginawa natin. Pinainitan natin, tapos salpak ng sigunyal. Yun, ganun lang kadali mga boss. So wag niyong pupukpukin to kasi mawawala sa align. So ayan mga boss, nabuo na natin yung kanyang gear. So make sure nyo lang na naka-neutral bago nyo takpan. So ayan, naka-neutral na. Then wag nyo kalimutan tong insulator ng cambio. Ayan. Tapos yung kicker, may washer yan mga boss, hindi naman natatanggal. So pwede na nating takpan. Linisin lang natin yung kabiyak. Okay mga boss, nabuo na natin yung clutch part. So mayroon ditong clutch housing, clutch lining, saka yung clutch press. So magkakapatong lang sila. Then madali lang naman tong buuin mga boss. Tapos andito yung kicker, may dalawa siyang bushing na plastic. So may timing yan mga boss dito. Yun mga boss, pwede na nating itakip yung clutch cover. So yun na nga mga boss, nabuo na natin tong sa may crank. Tapos nailagay na natin yung bagong block, saka yung cylinder head. So kapag magta-timing kayo mga boss, ito itatapat nyo lang yung kunya pataas, and then ito yung marker, tapat nyo din dito. So ganyan lang mga boss. So pwede na nating ilagyan ng tornilyo at malapit na natin matapos. So hindi ko na napakita sa inyo mga boss kung paano natin kinabit yung mga pyesa dahil mag-isa lang natin nagbo-vlog. So mahirap naman gumawa habang nagbibideo. Ganun na lang. Okay mga boss, natapos na natin yung ating in-overhaul na XRM125. So panda rin natin ngayon. Ito na yung kanyang andar. So ayun na siya mga boss. Ang pinalitan natin dito mga boss is yung kanyang connecting rod, tapos yung cylinder block. So testing natin ngayon mga boss kung okay ba yung kanyang, try natin patakbuhin. So ito na mga boss, pinapatakbo na natin yung ating XRM125 na in-overhaul. Okay mga boss, okay na yung ating XRM125 na pinalitan ng connecting rod. So ito na yung andar niya ngayon. Yan, connecting rod tapos cylinder block yung pinalitan natin mga boss. So na test drive na natin at okay naman yung ating ginawa. So dito na nagtatapos yung ating video mga boss. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo and hit nyo na po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na upload pa. Alright, thank you.